Hello po sa inyo pong lahat. Maganda pong umaga. So this is your host, Ronnie C. De La Peña. Welcome sa akin channel sa Elias TV7. So kahapon po nag-upload po ako ng video patungkol sa topic natin na how to control anger. Kaya lang medyo poor po yung quality ng kanyang sound, kaya I decided na i-delete po siya. At re-record po ako ng bagong video. Alright, so kamusta po sa inyong lahat? Welcome po muli sa aking pong channel, LSTV7. So, last time po ay ang topic po natin how to overcome anxiety. So, sa araw po ngayon ay how to control anger. Paano ba natin kokontrolin ang ating galit? Okay? So, alam naman po natin na ang galit po ay malaki po ang nagagawa sa buhay po ng isang tao. So, pwede po tayong masira ang ating pagkatao, ang ating reputasyon, kung hindi natin makokontrol ng maayos ang ating galit. So, ang Biblia po ay naghandog o nagbigay ng mga prinsipyo na dapat nating sundan kung paano natin kokontrol ang galit ng tama. So, ano ba yung mga aral ng Biblia tungkol sa galit? So, sabi po sa Bible, magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Sabi po ito sa Efeso chapter 4, verse 26. So, pinapaalala sa atin ang galit ay hindi otomatikong kasalanan. Ngunit ang mga kilos na nagmumula rito ay dapat bantayan. May puwang ang galit, ngunit hindi dapat magugat sa pagkamakasarili o paghiganti. Kagaya ng ginawa natin Panginoon Hesus nung siya magalit nung ginawang kalakalan ng templo ng Diyos, makikita natin sa Mateo chapter 21, verse 12 to 13, nagalit siya pero hindi siya nagkasala. Ang tawag po sa galit na kanyang pinakita ay holy anger. Ito po yung nagkakaroon ka ng pagkakaroon ng galit or nagigrib ang puso mo kapag may nakikita kang mga taong gumagawa ng mali at hindi tama sa paningin ng Diyos. Sumunod po, ang taong madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Sabi po sa Kawikaan chapter 14 verse 29. Ang kahinahunan ay tanda ng karunungan. Ang mabilis na pag-init ng ulo ay madalas nagdudulot ng pagsisisi. Kaya maging mahinahon at huwag padala sa ating pong emosyon, sapagkat hindi na natin maaaring may balik o mabawi pa ang mga maling bagay natin nasabi o nagawa dahil sa galit. Sumunod, huwag kang padadaig sa kasamaan kundi daigin mo ito ng kabutihan. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 21. Sa halip na gumanti, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon ng tumugon ng may kabutihan kahit sa gitna ng galit. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 39, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo naman ang kabilang pisngi. So ito po yung nagpapakita ng pagtatagumpay mo sa galit, sapagkat ang tunay na tapang ay nakikita hindi sa lakas ng loob lumaban sa kaaway, kundi sa lakas ng loob na labanan ng galit ng kabutihan. Okay, praktikal na paraan ng pagkontrol ng galit na may gabay ng pananampalataya. Unang pagkilala sa sanhi. Ang pag-unawa sa galit ay unang hakbang. Huminga na malalim at itanong sa sarili, ano ang totoong dahilan ng aking galit? Sumunod, manalangin at pagmuni-muni. Ang tahimik na pakikipag-usap sa Diyos ay nagbibigay linaw at kapayapaan. Sabi sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Sumunod, magpatawad. Isa sa pinakamahirap pero pinakamapagpalayang hakbang. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi paglaya sa bigat ng galit. Sumunod, magsalita sa pag-ibig. Kung kailangan magsalita, gawin ito na may kababaang loob at pag-ibig. Sabi sa Kawikaan chapter 15 verse 1, ang malumanay na pananalita ay nakakapawi ng puot. Sa bilang pangwakas na kaisipan, ang galit ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit hindi dapat maging tagapagpatakbo ng ating mga desisyon sa buhay. Sa tulong ng salita ng ating Diyos at gabay ng banal na Espiritu, makakamit natin ang kalinawan, kapatawaran at kapayapaan. So kung napagpala ka sa video na ito, maaari lang i-like at i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong taong mabot. Maraming po salamat. Shalom.